Good morning to LA Grace and happy Sunday to everyone. May I invite everyone to please rise up from your seats. Let's sing songs of praise to our faithful God, Jesus Christ. Amen. Good for all my life. So nothing good ever changed my mind. You never break your promise. You're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Whoa. To the left or right, and I will keep heaven in my sight. And no, I will not be shaken, and nothing is moving me. I've got a faith that's sure of things I cannot say. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Whoa, you're faithful all the time. I won't stand on words of man. God, I'll stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to lift Jesus' name. And I'll stand on words of man. God, I'll stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to lift Jesus' name. All of my days, all of my praise, all to lift Jesus' name. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Whoa, you're faithful all the time. Whoa, you're faithful all the time. Whoa, you're faithful all the time.
God. You are worthy of all the praises, all the adoration, and all the glory, Father, belongs to you alone. Because you are the God who created everything. Lord, they are maybe some things in our hearts, in our lives right now, who hinders us to worship you all out. There are burdens, Panginoon, we carry inside. Lord, sometimes it became a stronghold. But Lord, we know that you are the God who can move the immovable, who can take everything, Father, na impossible naming magawa, Lord, sa buhay na ito. So Lord, today, we want to just glorify you. We just want to believe that you can do the things that we cannot, because you are our strength. You hold us in the palm of your hands, and you are always there for us, Lord, no matter what, Father. So today, we just want to worship you, and we just want to sing to you, Father, because you deserve all of it, Lord. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it.
church, accepting the Lord's blessing is more than just receiving it. It is recognizing His hand. It is recognizing His timing and walking in obedience even when we don't understand His plan. So today, let's not just celebrate the blessing, but more importantly, let's celebrate the blessing giver. Let's celebrate our faithful God. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. It's for you, it's for you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. It's for you, it's for you, it's for you, it's for you.
than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. Amen. Amen. Our God is the God of the impossible. There is none like Him. There is power in His name. If you are here today and you are running the Christian life, whether you are just starting out or you are weary or you are running strong, wherever you are, kapatid, God is with you. Ano man ang iyong kalagayan sa umagang ito, walang imposible sa ating Panginoon. There is power in His name, sabi po ng ating inawit. And sa umaga pong ito, gusto niya na let us lay aside all the weights, all the sin. Let us throw them away and let us cast aside our worries and our cares. Lahat ng iyong kabigatan, lahat ng iyong pangangailangan, anuman ang iyong naisingin sa ating Diyos sa umagang ito. He can move the immovable. He can break the unbreakable. Because there is power in His name. Kapatid, ilakyat natin, itaas natin sa ating Diyos ang anumang bagay na nais nating hingin sa Kanya sa umagang ito. Ama naming Diyos na sumasalangit, narito ang iyong bayan. Lumalapit sa iyo, Panginoon, dahil alam namin sa iyo ay may kasagutan. Alam namin, Panginoon, hindi mo kami hihiyain, Panginoon. Alam namin kung kami ay lalapit sa iyo nang may pananampalataya. Merong pananampalataya na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin at baguhin sa aming mga buhay. Katulad ni Moses, we will witness, Lord, kung paano mong hinati ang Red Sea sa kanilang harapan. Ngunit kung kami ay mawawalan ng pananampalataya sa iyo at dependence, katulad din niya, mananatili kaming isang pastol sa gilid lamang. But because we know, we believe in the God, naniniwala kami sa aming Diyos, na pinaglagakan ng aming tiwala, Panginoon, sa umagang ito. Hawiin mo ang pulang dagat sa aming mga buhay. Ang mga bundok, Panginoon, na hindi magalaw, galawin mo, Panginoon. Move those mountains, Lord, I pray.
At hinihingi ko, Panginoon, katagpuin mo ang bawat anak mo na narito ngayon. And for those who are joining us online, dakilang Diyos, you are not limited by distance or time. At alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. For those brothers and sisters na merong challenge sa kanila pong mga kalusugan, those who are sick in their bodies, Lord, we are praying, nananalangin kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hipuin mo, Panginoon, ang katawan na yan. At igawad mo, dakilang Diyos, ang iyong kamay na papaghimala, nagpapagaling. At hinihingi ko sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang kagalingan, ang iyong pangalan ay maluluwalhati sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Remove that pain, Lord. Remove that bad cells, Lord. Alisin mo, Panginoon, ang anumang bagay na nagbibigay ng discomfort and pain sa katawan ng aming kapatid na ito na lumalapit sa iyo sa umagang ito. Pagalingin mo, Panginoon. We touch you, Lord, with our faith today. Hinihipo ka namin ng aming mga pananampalataya. At alam namin, Lord, kapag hinipo mo ang aming mga buhay, we will never be the same again. And Lord, we pray that your great provisions will overflow in our lives today. We have needs. Marami po kaming pangangailangan sa buhay na ito. Marami sa amin, Panginoon, nagdadaan sa challenge ng financials. May mga problema sila sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkakakitaan. Panginoon, dalangin namin, dakilang Diyos, that you will supply all our needs today according to your riches in glory through Christ Jesus. Paulanin mo, Panginoon, ng pagpapala sa loob ng kanilang pamilya at mga tahanan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga workplaces, sa kanilang mga negosyo, at anumang panawagan ang nilagay mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Ayusin mo ang mga relasyon na nasira sa aming mga buhay. Hinihingi namin, Panginoon, ang iyong himala. Hinihingi namin ang iyong kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan sa oras na ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Bless your people, Lord. Bless the LA Grace Church. Bless everyone here in this room. We pray, Lord, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. You said it, and I believe it. You said it is done. You said it, and I believe it. You said it is done. You said it, and I believe it. And you said it is done. You said it, and I believe it. You said it is done. You said it,
tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I'll find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. In you I find my rest, you are in control. In you I find my rest, you are in control. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpakan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Welcome again to TLA Grace Church. At bago po tayo umupo, let's welcome one another. Magkamayan po tayo. Morning, church. So let us pray for our tithes and offerings. Father, thank you that we are here today. Thank you for the blessing, Lord, of allowing us to be here. That despite and in spite of what we've gone through, Lord, for the past weeks, for coming here today, Lord, you allowed us to be here, to praise and worship you, Lord, and to acknowledge, Lord, that everything that we have is yours. So that's why, Lord, today at this moment, we thank you, Jesus, for allowing us to have the ability to give, Lord, for your work, to give glory for your kingdom, Lord, through our tithes and offerings. Lord, allow us, Lord, to increase our ability, Lord, to give more. Allow us, Lord, to prioritize giving, because everything that we have, Lord, is nothing, Lord, if it doesn't give you glory, Jesus. Lord, bless our work, bless our businesses, bless, Lord God, the work of our hands, Lord God, so that you can give even more. And we pray also, Lord, for the gifts, Lord God, that you will allow, Lord God, to come to this church, Lord God, for the building of our home church, Jesus. We know, Lord, that it is a long way, Lord, but as the song said, Lord God, you can move mountains. You can make the impossible possible, Lord. So today, Lord, we declare and we accept, Lord God, your blessing, Lord God, of a home church for us. Thank you, Jesus, for everything. Bless, Lord God, this congregation, Lord God, so that we can serve you more with all the things, Lord God, with the talents and the gifts that you allow us to have. This is our prayer in the most holy name of Jesus. Amen.
God. Good morning po. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. You have seen in our announcements, meron po tayong magaganap na a meeting about RFID. No? Kayo po ay siguro po pamilyar naman sa inyo ang RFID. No? Pero dito po sa ating next level leadership na ito na course, ang ibig pong sabihin yun is Ready for Impact Discipleship. No? So dahil po marami sa inyo no, ay natuto na at lumalim na sa atin pong paglakad bilang mga mananampalataya, tayo pong lahat ngayon ay nakahanda na para ma-engage. No? Tayo po ay mag-ministry. Gumawa po tayo ng service para po sa ating Diyos. We have only one purpose, brothers and sisters, in this life. No? Ito po yung purihin natin ang Diyos at siya po ay ating pagsilbihan. No? So, tinawag po tayo ng Diyos, mga kapatid, not just only to be saved or tayo pong lahat ay lumago, ngunit tinawag din po tayo upang tayo po ay maglingkod. Kaya nga po ang ino-offer po ng ating iglesia ay tinuturuan po tayo sa atin po ng malalim, no? Ng malalim na pagkaunawa sa maraming bagay po sa ating ministeryo at sa atin pong pananampalataya. And because many of you have already been a student, no? Kayo po ay pumasa na, nakadalo na po kayo ng ating mga nakaraan na next level leadership. Malalim po yung mga pagtuturo during that time. Ngayon po, nakahanda na po tayo na we engage, pumunta po tayo doon sa workplace, saan man tayo dadali ng Diyos. Kaya iniimbitahan po namin kayo. Sa next Sunday, magkakaroon po tayo ng launching ng ating panibagong course sa ating next level leadership, and that is RFID. So lahat po tayo ay nandoon. Amen? Praise God and praise God. Marami pong salamat. Now, gusto ko pong batiin yung mga kapatid natin na first-time guests dito po sa ating pananambahan, sa ating iglesia. Do we have first-timers? Ngayon lang po nakadalo sa atin pong gawain. Wala po. So lahat po tayong lahat ay matagal na. Now, if you have just joined us, especially those who are joining us online, the theme of our church this year, 2026, ayan po, nandyan sa ating screen, is running the race with eyes on the prize. Now, ipinapaalala po sa atin, mga kapatid, ng ating team na ito, na ang buhay Kristiyano po ay katulad po ng isang karera, isang race. Ngunit hindi po ito basta lamang na karera, kundi ito po isang karera na nangangailangan po ng seryosong pamumuhay, pagtitiyaga, perseverance, para po dun sa mga dumarating na challenges and trials sa ating buhay, at yung fixed focus, yung matibay na focus sa buhay na ito. Now, yan po yung purpose ng ating team. Tinatawag po tayong lahat na takbuhin ang atin pong spiritual na paglalakbay nang mayroon pong purpose. Hindi lang po tayo tumatakbo ng basta we're running without aim or purpose, but we run with purpose. May layunin po tayo. We run with discipline. We run with dedication, brothers and sisters. Habang ang atin pong mga mata ay nakatutok kay Jesus. Bakit po dapat nakatutok kay Lord? Because siya po ang pinanggagalingan ng ating lakas at yung pong gantimpalang naghihintay sa bawat isa sa atin. And throughout this year, we will explore what it means to persevere in faith. Yan po yung mga maririnig yung mga katuruan at sermon dito po sa likod ng pulpit na ito, na inumpisahan na po natin noong January hanggang itong month ng February. At ito nga pong month ng February, ang ating tema is to throw off anything that drags us down. Isang tabi natin, itapon natin lahat ng bagay na nagpapabigat sa atin or nagpapabagal po sa atin sa ating pagtakbo sa buhay Kristiyano, and to faithfully pursue
the eternal rewards that God has prepared for all of us. Alam po ba ninyo na pagdating po natin sa langit, pag-uwi po natin sa ating eternal home, may mga rewards na nag-iintay po sa atin. Kaya dapat po, yun ang focus natin habang tayo po ay tumatakbo o naglalakad tayo sa buhay Kristiyano na ito. So whether you are new to the faith or have been running this race for a long time, kasama na namin kayo, ang team na ito ay isang paalala po sa ating lahat that every step counts. Bawat takbang po natin, bawat milyahe, bawat kilometers ng ating pagtakbo ay mahalaga po. And God is with us. No? Kasama po natin siya every moment as we run toward the goal. Katulad po ng nabanggit ko kanina. Now, so brothers and sisters, and those who are joining us online, we invite you, this church invite you to engage deeply, no? To reflect honestly, and to run this race together with us. Yung atin pong mga mata ay nakapokus doon sa prize na ibibigay ng ating Panginoon, and our hearts, brothers and sisters, is anchored in Christ. So this month, every month po meron tayong team na sinusunod. So sa month of February, we are talking about throwing off every weight. And this morning, our message is entitled, Navigating Gray Areas in the Christian Race. At ang atin pong text na gagamitin is Hebrews 12, 1 and 2. And then, meron po akong mga gagamiting text sa Corinthians at saka sa Romans na nakaugnay po sa subject na ito. Now, but before we proceed, let us take a moment to review yung nakaraang dalawang messages na binigay po ng ating dalawang pastor, and all of you, naalala nyo po yon, at kung kayo po ay hindi naka-attend or nalimutan nyo na po, just go back dun sa ating mga recordings. Pwede nyo po itong panoodin uli. Very powerful. Kahit po ako ang pamilya namin ay nasa Japan during the last 2 weeks, kasama nyo po kami, nakikinig ako, nag-aaral at ako ay lumalago sa lahat po ng katuruan ng ating mga pastor. So, i-reviewin nga po natin kung ano po yung mga naituro sa atin the past 2 weeks. First Sunday, si Doc Dindo po, si Pastor Dindo, he preached about staying spiritually healthy. You remember this? Naalala niyo po yan, no? Ang ginamit niya pong text is 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. At ganito niya po in-expound yung message na yan. Ipinapaalala po sa atin ni Pastor Dindo na ang mabuhay po sa mga huling araw, no, in the last days, ay magdadala po ng maraming challenges, difficult times. Nabanggit niya pa, there will be moral confusions. Hindi mo alam kung ano ang identity mo kay Kristo, no? At maraming distractions sa buhay na ito na magbibigay po ng pabigat or problema sa ating paglakad kasama ang Diyos. Ito po ay isang panawagan upang maging mapagmatsyag tayo, upang personal na pangalagaan ang ating spiritual na buhay, at upang maging malalim po tayo sa ating pundasyon, ay kailangan po yung salita ng Diyos ang atin pong laging binabasa at lagi pong nagno-nourish ng ating mga kaluluwa upang maging matatag tayo hindi lamang sa buhay na ito, kundi marami po kasi sinasabi niya, marami pong mga mapaglinlang sa mga huling panahon. Maraming puwersa at maraming pressures sa ating paligid. And I know na-experience po ng bawat isa sa atin yan, no? Now, sabi po niya, staying spiritually healthy means guarding our hearts and minds daily. Dapat po, lagi nating binabantayan araw-araw ang atin pong mga isipan at ang ating mga puso. Araw-araw po yun, no? Then, last Sunday,
we were challenged by Pastor Edgar's message to put off your sin. At ang ginamit niya pong text ay Colossians chapter 3 verses 8 hanggang 11. And I know na bless po kayo sa mensaheng ito as I was blessed while listening to our pastor. Now, pinaalalahanan po tayo ng mensahe niya na talikuran natin at layuan yung mga kasalanan at yung mga lumang gawain natin or gawi or pag-uugali na maaring magpabigat sa ating spiritual na paglalakbay. No? Yun po, marami po kasi tayo nun eh. Hindi naman po tayo nababago instantly. We are being changed from glory to glory. Kaya nga pinaalala sa atin ni Pastor Edgar, we have to put on the new self, no? Tapos yung old self natin ay atin pong iwaksi. Ipinaalala ni Pastor Edgar sa kanya pong mensahe na upang makatakbo po tayo ng maayos at walang pabigat or sagabal sa karera ng buhay, dapat nating iwaksi yung galit. No? Marami po siyang mga examples na ginawa doon. Yung malisya, the malice, yung paninirang puri, at lahat ng uri ng makasalanang pag-ugali na hindi nakakalugod sa ating Diyos. At sabi niya, isuot natin ang bagong sarili na sumasalamin sa karakter ng ating Panginoong Yesus. This daily dying to self, brothers and sisters, will help us to run with endurance and purity. Natatandaan niyo po yung dalawang yon? So now this is the third Sunday of February. Now that your hearts, ang inyo pong mga puso ay na-refresh sa mga katotohanan ito. Today, I invite you to open your minds and spirit to what God has in store for all of us this morning. Now, the author of Hebrews exhorts us to throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Ulitin ko po, to throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, so that we can run the race God has set before us. Now, listening to our pastors, I agree 100% na ang kasalanan po ay isang malaking hadlang or pabigat sa ating pagtakbo sa buhay Kristiyano. Do you agree with that? Amen. Pero hindi lamang po kasalanan. Sabi nga ng mga Gen Z, wait, there is more. No? Hindi lang po mga kasalanan ang maaring magpabagal or magpabigat sa ating pagtakbo, meron pong mga weights or pabigat din na magpapabagal sa atin na hindi naman likas na kasalanan, ngunit humahadlang po sa ating spiritual na pag-unlad. Ang mga pabigat na ito na aking tinutukoy ay mula po sa mga bagay na hindi tahasang tinatawag. It was not labeled by the Scripture as sin. No? Ang tawag po niyan ay non-moral issues. No? Hindi siya itim or hindi siya puti. Kasi if you read the Bible is very explicit about sin. This is black, this is white. No? Wala pong walang neutrality sa kanya. Pag sinabi ito, kasalanan ito. Ngunit madalas tayo pong nadidistract at nauubos ang ating oras at lakas yung mga bagay na hindi po nile-label ng Bible na kasalanan. It's not black or white. Ang tawag po dyan, mga gray areas. Kaya po ang title natin is Navigating Gray Areas in Our Christian Run. No? Ito po yung mga maaring hindi makasalanan, pero unti-unti pong inaagaw ang ating focus, yung ating attention, yung ating strength, inuubos po mula po kay Jesus sa ating paglilingkod sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Maari pong ito yung mga distractions, yung ating mga habits, yung mga relationships natin, or yung mga pursuits, yung mga bagay na gusto nating maabot.
yung ating mga pangarap sa buhay na nagpapahina sa ating devotion sa ating Panginoong Jesus. So I'm not talking about sin because our two pastors, last 2 Sundays, napakaliwanag na sinabi nila na ang bagay na ito, mga kasalanan, ay hindi nakakabuti sa ating paglago bilang Kristiyano. Church, the race that we are called in requires not just moral purity or holiness, but also a focused heart. Mahalaga po yun. No? Tinawag po tayo sa takbo na ito, hindi lang para maging malinis morally or tayo po'y maging banal. Dapat meron daw po tayong pusong nakapokus. At kung nais nating maging matagumpay, dapat handa po tayong suriin kahit itong mga bagay na pinahihintulutan. Sabi ng Bible, there are things that are permissible sa pamamagitan po ng lente ng eternal purpose na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. So, doon po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 12, and 1 Corinthians chapter 10, verse 23, tinatalakay po ni Pablo ito. Now, habang pinag-iisipan po natin yung mga gray areas na ito, na nais ko pong dalhin sa inyong lahat, gusto ko po kayong dalhin naman doon sa aklat ng Corinthians, sapagkat ito po ay direktang tumutukoy sa issue na ito. Now, sa Corinthian church po, si Pablo po ay humarap sa isang tunay na problema. Kung babasahin niyo po, sa 1 Corinthians chapter 8. Dapat bang, ito po yung problem sa loob ng church, dapat bang kumain ang mga mananampalataya ng karneng inihain sa mga Diyos-Diyosan? Can a Christian eat a meat that was offered to idols? Now, brothers and sisters, eating meat was not sinful and not simple in itself. Kung kakain ka lang ng karne, hindi po kasalanan yun. Wala pong sinabi ang Bible na pag kumain ka ng karne, nagkakasala ka. Kagabi lamang ay pinakain kami ni Arjen at saka ni Rafael ng steak kasi nag-celebrate po sila dahil kayo po bang lahat ay nag-celebrate ng Love Month kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So, but to the Corinthian believers, eating meat, brothers and sisters, offered to idols, kasi po yung mga ino-offer po sa mga Diyos-Diyosan, it carries spiritual implication. May po sa kanila yun May implikasyon po sa kanilang reliyon yun Depende po sa background at saka sa conscience. Sa 1 Corinthians chapter 8 at saka sa Romans 14, isulat nyo na lamang po ito, direktang tinalakay po ni Pablo itong gray areas na ito. Yung ibang Kristiyano, wala po silang nakitang problema doon. Food is food after all, sarap ng pagkain, while others viewed it as spiritually dangerous. Delikado, nakakatakot sa buhay spiritual, and could lead us to sin by witnessing it. Now, where am I coming from? Saan po ako nanggagaling? Picture with me, brothers and sisters, the Corinthian church. Yung Corinthian church is a diverse group of believers. Ang iba po sa kanila, napalaya sa pagan practices. Parang tayo po dito, iba't iba ang ating mga background at pinanggalingan. Maaring bago ka nakakilala sa Panginoon, ikaw ay kasapi ng isang relihiyon na nagbabawal kumain ng dugo. Nagbabawal kumain ng baboy. Nagbabawal kumain ng iba't ibang klase. Yung mga gumagapang, yung mga ganun po. Pero alam nyo po, sa akin, isa lang ang hindi ko kinakain. Pagpanis. Pastor Edgar, nabenta. Now, yung iba naman po, they are mature in faith. Wala sa akin yan. Dinuguan? Wala yan. Kakainin ko yan. Ganun po, Wala yan.
They are trying to live out their new identity in Christ, but they face questions that hindi black and white, gray area sa scriptures. The question is it okay for me to eat this meat? Ano po ang tugon ni Pablo? Ano po ang reply niya? Bagamat, sabi niya po, bagamat tayo pong mga mananampalataya ay free or malaya, no? Sapagkat it is a non-moral issue, it is a gray area in Scripture, yung kalayaan natin, hindi lamang tungkol sa ating karapatan. Yes, you have the right to eat that. Minsan, you restrict your liberty, your freedom, dahil ayaw mong makatisod. Halimbawa, meron po tayong bagong convert dito. Galing po sa isang iglesia na bawal ang dinuguan. No? And tapos pumunta tayo sa bahay nila Kuya Rapi. Pagkatok natin doon, "Oy, nandito kayo. Salamat. Tama-tama, nagluto ako ng dinuguan." Kasama natin yung kako-convert lang na yon. Tayo malakas. Wala sa atin yun Alam natin ang katotohanan. Pero siya, kakalaya niya lang dun Hindi pa niya yun naintindihan. Ang sabi ni Pablo, yung karapatan mong yun, I am free to do this, I am free to do that, but you will restrict because mahal mo yung kapatid mo. Ayaw mo siyang matisod. Sila nga, hindi kaya nilang gawin sa kapatid nila yun. Bakit ako mananampalataya? No? Pwede pala nilang saktan ang kanilang kapatid. So, kapag ito ay hindi makakapagpalakas sa ating pananampalataya at hindi makakabuti sa ating lahat ng bagay na yan, nire-restrict po natin. Yung freedom na yan. Sinasabi niya po ito sa 1 Corinthians 10:23. Sabi niya, by the way, hindi po natin nabasa, kasi kabisado niyo naman po na yung ating anchor verse, no? Yung Hebrews 12:1 and 2, no? Yan po yung ating verse kanina. Okay? Na ano po ako, masyado akong na-excite dun sa ating topic. Ito po ang sabi ng 1 Corinthians 10:23. All things are lawful. Brothers and sisters, context. Hindi niya sinabing lahat ng bagay ay lawful or pwede. He is referring to the non-moral issues, the gray areas. Kaya dapat basahin po yung 1 Corinthians 8, 9, and 10. No? Sabi niya, all things are lawful, kasi pagka ay, pwede pala lahat. Pwede na akong mangalunya. Pwede na akong magnakaw. Lahat pala yan, lawful. Hindi po yun ang kanyang binabanggit. He is talking about the non-moral issues or the gray areas. But not all things are helpful. Sabi niya, all things are lawful, but not all things build up. Oo, pwede mong gawin yan, pero hindi yan nakakatulong. Oo, pwede mong gawin yan, pero hindi yan nakakapagpalakas. You get me, brothers and sisters? He is challenging us. Our freedom should never harm. Ito po, tumatakbo po tayo sa ating karera. Our freedom should never harm our spiritual walk or spiritual race. No? Or cause a brother or sister to stumble. Yung pong mawala sa pananampalataya, no? Dahil lamang po sa ating abuse ng freedom. Now, how do you apply this? Ang kwento pong ito ay perpektong inilalarawan kasi yung mga gray areas ng ating sariling buhay. May mga personal tayong decision sometimes, or meron po tayong activities sa buhay natin na maaring hindi po tinatawag ng Biblia na makasalanan, ngunit pwede pong magpalabo sa ating spiritual na focus or makaapekto sa ibang tao negatively. No? Ano po yung aking mga tinutukoy na gray areas? Listen to this. Perhaps it is our entertainment choices, social media habits, our career ambitions, or recreational activities. I tell you,
Hindi po masama ang mag-badminton, mag-basketball, mag-biking, mag-golf. Wala pong masama doon. Walang sinabi ang Bible na kasalanan yun pag ginawa mo. Pero, I am free to do that. Pero, pag ginawa ko yan every 8 o'clock up to 12 o'clock ng Sunday, may problema. Di po ba? So, you restrict yourself. Di po ba? Nakuha niyo po? Yan po yan eh. Halimbawa, isang pinakamagandang halimbawa sa loob ng church ito. I think about sleep. Sleep, yung pagtulog. Kahit sinong doktor ang tawagin mo, sasabihin sa iyo, kahit nga nanay ko, sasabihin sa iyo, maganda ang tulog, beneficial sa atin. Kailangan mong matulog ng 7 to 8 hours. Na? The Bible never condemns sleep. But if you do that on a Sunday morning, 9 o'clock or hanggang 10 o'clock o hanggang 12 during our worship service, I tell you, it is not good. It does not build you up. It is not beneficial. It is not helpful. Kaya, naiintindihan ko si Pastor Bong. Pastor Bong, sa akin, naiintindihan ko, pag lagi siyang nagpipreach, lagi niyang pinapaalalahanan yung mga natutulog. Bakit? You will miss on God's message and you will miss His blessings. Bakit? Kunyari, naghihilik ka dyan, natutulog ka, hindi mo maririnig. I-reviewin mo. Marireview mo, pero iba na yung dating noong tayo dito, di ba? Magkakasama po tayo. It is not harmful, but it will not build you up. Amen? So, today's message, china-challenge po tayo na examine our lives. Let us identify those weights, understanding how to cast them off. Paano natin ito isasantabi or tuluyan na nating wag gawin sa ating mga buhay, and run your race with focus and perseverance. Let me give you points to ponder para po dito sa ating message ngayong umaga. Number 1, i-discern mo yung difference between sin and weight. Alam ko naman, alam nyo na po ito. Ang kasalanan, sabi ni Pastor Edgar, must be confessed and forsaken. Dapat humihingi mo ng tawad at saka itakwil mo sa buhay mo. Pero yung mga weights, yung mga pabigat na sinasabi ko, they must be evaluated and often, madalas, you throw it off or abandon it voluntarily. Depende po sa inyo yon. Evaluate mo. Itatapon ko na ba ito? Hindi ko na gagawin? Or dadalangan ko na lang? Or gagamitin ko ng maayos? Manilaw sa Bible kung ano ang kasalanan. Pagsisinungaling, pagnanakaw, puot, inggit. Lahat ng mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ay isang pasanin na dapat pong aminin, pagsisihan, at talikuran. Wala pong question about that. Kasi maghihiwalay yan sa ating Diyos. Hindi ka lang pababagalin. No? Magbabackslide ka pa at ikaw ay mahihiwalay at babagal ka, mawawala ka pa sa iyong track, sa iyong pagtakbo. So, sin, it's not optional to deal with sin. Hindi yung pwede kang mamili. Parang, kunyari, pumipila ka po doon sa yung alam niyo, pag nagbabayad kayo, namimili ka, ito gusto kong kainin, ito, wag to. Hindi po ganun ang kasalanan, hindi pwedeng piliin. It must be removed through the grace and forgiveness of Christ. Now, yung weight, yung difference nila, is not necessarily a sin. It might be something that is lawful or acceptable in life, pwede, but it slows you down in your spiritual race. Pinababagal ka, nawawalan ka ng focus. Kaya dito papasok yung discernment. No? Papasok, kailangan mong i-discern. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:23, not everything, sabi niya po,
all things are lawful, but all things edify not. So, not everything that hinders our race is morally wrong. Some things are simply unhelpful. Hindi nakakatulong. In other words, there are things you may have freedom to do, but they don't help you grow closer to God. They don't build you up spiritually. Instead, nadidistract ka, nadidrain yung oras mo, nauubos, nawi-weaken yung focus mo sa ating Panginoong Yesus. Let me give you an illustration. Isipin po nating lahat, isang marathon runner, si Maki, nandito si Kuya Maki, no? Tumatakbo siya, marathon runner siya. Pero may dala siyang backpack, sa likod. Bagamat ito ay legal, Kuya Maki, no? Wala namang dun eh. Hindi kauli ng pulis. Hindi bawal. Or hindi naman ito pinagbabawal do sa rules. Pero ito po ang sigurado. Ginagaranti ko si Kuya Maki, pag tumakbo yan ng may backpack tapos maraming bato sa likod, mga stones, ang garanti ko sa iyo, mapapagod ka at hindi ka mananalo, baka hindi mo matapos ang karera. Now, brothers and sisters, the issue here is not legality, but effectiveness. Okay? So, gayon din, yung ating ilang libangan, hindi ko po kinokondem, sabi ko nga, hindi mali, hindi masama, or yung mga commitments na atin, no? Halimbawa po, sinabi mo, hindi, committed ako sa trabaho eh. Kaya kahit linggo, dapat papasok ako. Yung overcommitment mong yon, kapatid, mawawala ka sa race. No? Mapapagod ka. No? Maaring pinahihintulutan, pero nakakapagod spiritually. Yung backpack na sinasabi ko na tatakbo kasama ni Kuya Maki, parang isang pabigat po yan sa buhay Kristiyano. Maaari itong mga bagay na sobrang oras mo sa social media. Alam mo, sa totoo lang, ako, hirap na hirap po ako sa Facebook. Pag inumpisahan kong buksan, parang ang dami-dami mong titignan. Kailangan ko ba sagutin ito lahat? Mauubos talaga ang oras mo. Kulang, kahit mag-retire ka pa. So, totoo lang po yan. Lagi kong dinidiscuss kay Sister Donaine. Mahal mo, pag minuksan ko yan, talagang ubos ang oras ko eh. No? Yung social media, yung hindi tamang relasyon. Ayan po, yan. Talaga namang magkakaproblema ka dyan. No? Yung libangan mo na kumukuha ng lahat ng energy mo. No? Maghapon ka kaya mag-basketball at saka mag-badminton. Tapos pagod ka na. Ewan ko kung makakapag-pray ka pa, makakapag-devotion ka pa, okay lang kung kaya mo lahat gawin yun. Kaya nga sabi ko, you evaluate. No? Kasi pagka naman na-sacrifice yung spiritual life, yun, pabigat na sa atin yun. No? Yung mga bagay na ito, maaaring hindi kasalanan, pero hindi ka tinutulungang lumago kay Kristo. Pinipigilan ka, pinababagal ka. So, how do you apply? Regularly, tanungin mo ang sarili mo ng ganito. Does this help me run toward Christ? Nakakatulong ba ito sa pagtakbo ko kay Kristo? Or nakakapagpabagal lang? So, tanungin mo ang sarili mo, kapag ang sagot ay negative, ayun na po, i-discern mo, baka kailangang meron kang desisyon na gawin. Pangalawa, guard your spiritual focus in gray areas. Now, kadalasan po kasi ito, yung gray area, ganito pong ang dating, no? Unti-unti pong sinisira yung debosyon. Hindi po itong yung biglaan na nagulat ka, bigla ka na lang, wala ka na sa Christian race. Hindi po, magugulat ka lang, unti-unti po yan. Yung panganib po dito ay, hindi tayo kadalasang inilalayo sa Diyos ng biglaan or minsanan lang. Sa halip, unti-unti pong gumagana ng banayad, no? Hanggang sa matagpuan natin ang ating sarili, ang layo ko na pala kay Lord, no? Hindi mo na namamalayan. Sabi ng we have drifted away. Nagulat ka na. The Bible gives us a powerful warning about this. Dito po, sa Song of Solomon,
Kala nyo po, ang libro na to ay para po lang sa mag-asawa, ay ito po'y nakakapagturo din sa atin sa buhay espiritual. Sabi po dyan, Solomon 2:15, it is the little foxes that spoil the vines. Ano pong ibig sabihin yan? What does this verse mean? Sa vineyard, no, sa kunyari mga ubasan, no? Kasi po sinulat sa Israel. Kung sinulat sa Pilipinas yan, sa manggahan, yan, ganyan. Or sa palayan. But because it was written in Israel, sa ubasan, no, in a vineyard, yung little foxes na ito, they don't destroy the whole vine in one big attack. No? Hindi ganun, no? Sa halip, kakagat dito, kakain doon, no? Tapos sinisira niya yung mga ugat unti-unti, tapos yung bunga nawawala na paglipas ng panahon. Sa pareong kaparaanan, mga kapatid, ang mga gray areas sa buhay natin, maaari pong unti-unting makabawas sa ating spiritual na focus. Hindi ito, biglaang babagsak ka, unti-unting paglayo po yun eh. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Isipin po natin lahat na lahat tayo dito mahilig manood ng Netflix, ng TV, or mga pelikula, mga K-drama. Now, wala pong masamang mag-enjoy sa ganong libangan. Very po tayo doon, no? Wala po. Even the Bible, walang sinabi. Ngunit ano po ang mangyayari kapag nagsimula po tayong lahat na gugulin natin ang ating sarili sa maraming oras, babad tayo doon, manood araw-araw, o kaya yung content ng ating pinapanood o yung mensahe nito ay nagsimulang punuin po yung ating isipan ng mga bagay na, alam nyo, yung hindi naman nakakaluwalhati sa Diyos. Karahasan, mga karumihan, sex, foul languages. Minsan nanonood po kami ni Sister Donna ng, What Lies Beneath? What Lies Beneath, Lies Behind? Gano'n? Ang tindi ng lingwahe doon, grabe, nagmumura po talaga. Pag may batang maliit, papatayin mo. Bakit? Pupulutin. Talagang malutong po. Kumbaga sa bangko, BPI. Bank of PI. Talagang grabe po. No? Sorry po sa BPI, ha? Hindi naman po yun. No? Example lang yun. Now, kapatid, yun po, di ba? Mapupuno po tayo noon. Mga negativity. Sabi ko nga, huwag natin panoodin yan. Sakit sa dibdib eh. Puro na lang, disgrasya sa buhay. Walang positive. No? Minsan ganun po eh. Kaya aagawin yung focus mo. Minsan, may influensya na yung pag-iisip mo. O sabi ko, ayan ina-apply mo na sa akin. Ina-apply mo na, di ba? Parang ganon. Ganon eh, may influensya ka na, di ba? Yun, mawawalan ka na ng panahong manalangin, mag-aral ng Bible, o maging time mo sa pamilya. Kaya nga ang biro ng ibang lalaki dito ng mga babae na ang kanilang mga asawang lalaki ay mahilig sa manok. Buti pa yung manok, inihimas mo. Inaalagaan mo. Paggising mo sa umaga, kinakausap mo. Pinupuntahan mo. Tapos, binubugahan mo na usok. Binibilan mo ng ganito, ng vitamins, ganito, ganyan. Pero ako, di ba ganun po ang sentimento ng mga, naririnig ko lang po ito, wala dito yan, TLA Grace to eh. Walang ganyan dito sa atin. So, amen. Praise God. Wala pa. Brothers and sisters, the little foxes are at work, and before you know it, your spiritual life gets dry. Tuyong-tuyo na, wala na, malamig ka na. So how do we guard yung ganyan sa gray areas? Mabilis lang po ito. 3. Yan. Una, examine your heart. Tanungin mo sarili mo, ito ba nagpapalapit sa akin sa Diyos o naglalayo? Evaluate mo lang. Pangalawa, you set boundaries. Kapag napansin mo na
nagiging problema na, no? Mag-set ka ng limit. Ay, hindi na ako pwedeng manood ng 24 hours. 23 na lang. Naglalagay ka ng limit. At least nagbigay ka isang oras sa asawa mo. Di ba? So, mag-limit ka. And then, ano pa, susunod? Stay rooted in God's Word. Ayan yung pinakamahalaga. No? The more you fill your heart and mind with God's truth, the easier it will be to recognize kung nilalayo ka na ng isang bagay sa Diyos. Kaya nga sabi ng Psalm 119:105, anong sabi? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. And then hindi pala last, number 3. Gusto ko yung bigyan ng bonus, kaya 4 points ito. Si Pastor Edgar, tinipid ka 3 lang Pastor, 3, ito 4 points to. Pursue what builds endurance, not mere enjoyment. No? Bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi po tayo tinawag sa karera ng buhay na ito, ng pananampalataya, na mag-umpisa lang. No? Meron bang ganong runner? Pag narinig yung baril, after 2 kilometers, wala na, tumigil na. Unless nagka-injury. Hindi po, kailangan nating tapusin. And to finish the race, we need to have endurance. No? Pero yung endurance, hindi po dadating sa atin ng aksidente lang. Wala pong ganung runner na isang araw pagising niya, ay, ang lakas-lakas ko. Ang galing-galing ko, kaya ko nang tumakbo ng 42 kilometers. Wala pong ganon. It requires intentional, spiritual discipline. Kaya po kanina sinabi ko, kailangan intentional po yung ating living. So, tingnan nga natin ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy 4:8. Alam po ninyong lahat ito. For bodily exercise profiteth little. By the way, puro King James Version ang ginamit ko kasi maganda po yung mga words nila dito. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Now, ipinapaalala po sa atin ni Pablo sa pamamagitan ng verse na ito, na bagamat mabuti po at mahalaga ang physical exercise, napakahalaga po niyan, kapag kinumpare ito, no, sa spiritual exercise, it will pale in comparison. Wala pong kabuluhan kapag kinumpare doon sa pagsasanay ng sarili tungkol sa kabanalan, yung spiritual discipline. Na bakit po? Yung physical na kalusugan, mapapakinabangan mo pa lang, let's say kunyari pinagpala ka ni Lord hanggang 90, 100, 70 years old, mapapakinabangan mo yon, ganun lang katagal. Pero yung spiritual na pagtitiis, yung spiritual strength mo, dadalin mo yan habang buhay, magbibigay sa iyo ng gantimpala. So sa buhay na ito, madali pong habulin, makinig po tayong lahat, yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng, alam niyo po yon, yung agarang kasiyahan, or sa Tagalog, sa English ay immediate enjoyment or pleasure. Yung agarang kasiyahan, mga bagay na maganda na sa pakiramdam mo ngayon, pero sa totoo lang, hindi po ito nagpapatibay sa atin ng pangmatagalan. Halimbawa po, gumugugol tayo ng maraming oras sa entertainment, mga hobbies, o mga kaginhawahan na nagdudulot sa atin ng pansamantalang kaligayahan, pero hindi po nito pinalalakas ang ating mga buhay spiritual, yung muscles natin. No? Hindi naman masama yung mga yan, pero kung uunahin mo ito versus dun sa mga spiritual na bagay, ay hindi po magiging beneficial sa inyo. Kaya nga yung endurance po, yan po yung nagpiprepare sa atin for a long journey. Para maging malakas tayo at pag dumating po yung mga pagsubok ng buhay, yung mga temptations, ay madali po ninyo itong malalagpasan. Hindi kayo mag-give up. No? So, kaya po yung mga atleta, meron silang strict diets.
meron silang training routines, meron po silang discomfort na pinipili, no? Mga ganon. Kailangan sumakit yung mga katawan nila bago sila huminto. And things like that. Tayo po naman, prayer, fasting, studying God's Word, fellowship, ito po yung nagbi-build ng spiritual stamina. Kaya po sa linggo, umattend po kayo ng RFID. Kasi yan po ang magpapalakas sa atin. Magpapabilis sa atin sa ating pagtakbo, mga kapatid. Ito po yung last, the ika-4 na point, no? Fix your eyes on Christ above all. Okay? Sa buhay pong ito, sa mundong ito, ang daming distractions. Hindi ko na kailangan magbigay, alam po ninyo yan, no? Mga gray areas, confusion. Alam niyo po ba kung ano ang antidote sa lahat ng ito? Para hindi tayo magkaroon ng problema? Christ-centered focusness. When we keep our eyes on Jesus, everything else becomes clear. Kaya yun po yung sabi ng Hebrews 12:1 and 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? So, mga kapatid, what does it mean to fix your eyes on Jesus? It means gawin mo siyang center ng iyong pag-iisip, ng iyong kaisipan, ng iyong mga desisyon, at saka yung mga actions mo. It means turning to Him for guidance when you face confusion and trusting Him to lead you throughout every situation. Yan po ang ibig sabihin ng nakapix ka kay Jesus. So, ito po yung key takeaway na gusto kong kunin nating lahat. The Christian race is not only about avoiding sin, it is about removing anything that weakens your pursuit of Christ. Spiritual maturity requires both holiness and focus. So, in summary, ano po tayo? Discern the difference between sin and weight. Nakita natin yan. Guard your spiritual focus in gray areas. Pursue what builds endurance, not mere enjoyment. And then fix your eyes on Christ above. And I leave you this thought. Iwanan ko po sa inyo itong lahat. Run lighter, run focus, and run faithfully. So, let us go forth this week, brothers and sisters. Remember that you are not alone in this race. Magkakasama po tayo as a community of faith at ang inyong mga kamag-anak, mga kamahal sa buhay. Let us support one another and let us lay aside all the weights and run towards an abundant life. May I call on our worship team to lead us in our victory song, and but before that, please rise to your feet. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Ang akin pong panalangin ay maliwanag niyo pong naintindihan. Next Sunday, brothers and sisters, I'll teach you, ito po, making decisions, hard decisions, easy. Using the same text. No? At majority po ng aking na-build up na wisdom and knowledge about that, sa aking pong mga binasang libro, lalong-lalo po yung mga the works and the books of Dr. John MacArthur. Gustong-gusto ko po yung kanyang mga exposition on the book of Hebrews, Corinthians, and Romans. Pag binasa mo po, talagang ikaw ay lalago. So, magbasa po tayo ng mga libro, ng Biblia, para lalo po tayong lumakas sa buhay na ito. Close your eyes, brothers and sisters, and tayo pong lahat ay manalangin bago po tayo madismiss at bago po tayo umawit ng victory song. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito at binigyan mo po kami ng pagkakataon na mag-aral ng salita mo bilang isang community of faith, bilang isang iglesia.
Salamat po sa iyong patuloy na paggabay, pagpapala sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Kung wala ka, Panginoon, wala po kaming magagawa at ang lahat ng bagay na ito ay wala po sa amin. Tunay na ikaw ang aming liwanag sa gitna ng mga kadiliman at kalituhan sa mundong ito. Panginoon, sa mensahe pong dinala ng iyong lingkod, sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, hinihiling po namin ang iyong tulong na magkaroon kami ng malinaw na pagkaunawa sa mga bagay na nasa pagitan ng tama at mali. Those gray areas, neither black or white in the Scriptures, Lord, give us the wisdom to discern this and throw it off and use them judiciously in our walk with you. Marami pong salamat. Tulungan mo kaming lumagong lahat, lumakas sa aming pagtakbo sa buhay na ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon po na nagkukulang kami sa pagbibigay ng tamang pansin sa mga bagay na mahalaga. Sa aming mga relasyon, sa aming paglilingkod sa iyo, at sa aming paglago bilang Kristiyano. Kung mayroong mga aktibidad, mayroong mga gawain o kaugalian ng bawat isa sa amin, or maging ang iglesyang ito, meron po kami mga activities na hindi naman po masama, but they are slowing us down, dragging us. Lord, ipakita mo po yan sa aming lahat. At hinihingi namin na tama namin itong madispose at iwasan ang lahat ng ito para kami ay lumakas. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid na may mga pinagdaraang pagsubok sa oras na ito. Yung mga may sakit at karamdaman, hinihingi namin, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Hipuin mo po ang bawat isa sa kanila, anuman ang parte ng kanilang katawan na merong problema, hinihingi namin, dakilang Diyos, ang iyong mapaghimalang kamay upang pagalingin ang aming mga kapatid na yan. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, na patuloy takbuhin ang karera ng buhay na ito ng may perseverance at may pananampalataya. Lord, I pray that you would supply all the needs of our church and all of us here today. And Panginoon, alam ko na napakaraming bagay na pwede naming ipagpasalamat sa iyo araw-araw ng buhay namin. Lahat ng bagay. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, pinagpapasalamat namin ang iyong dakilang presensya at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. And all of the things, lahat ng ibang bagay na ito, will fall on the second priority of our lives. Thank you, Lord. Bless this church, Lord. I pray that your face will shine upon all of us. Your hand will be gracious upon all of us. Pagpapalain mo ang iyong mga anak na narito ngayon. Sasamahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipisan ng banal na Santong Espiritu at ang aming Diyos, Diyos Anak, ang aming Panginoong Hesus, ang patuloy na magbigay sa amin ng gabay at kalakasan sa aming pagtakbo sa karera ng buhay na ito. Ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God and glory to God. Yan, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon sa araw na ito bago po tayo umuwi.
the giants